Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang dumating ang araw ng paglilinis sa kanila, ayon sa kautusan ni Moises, si Jesus ay dinala ng kanyang mga magulang sa Jerusalem upang iharap sa Panginoon. Sapagkat ayon sa kautusan, ang bawat panganay na lalaki ay nakatalaga sa Panginoon. At naghandog sila ayon sa hinihingi ng kautusan ng Panginoon. Mag-asawang bato-bato o dalawang inakay na kalapati. May isang tao noon sa Jerusalem, ang pangalay Simeon. Matapat at malapit sa Diyos ang lalaking ito at naghihintay sa katubusan ng Israel. Sumasa kanya ang Espiritu Santo na nagpahayag sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Mesiyas na ipinangako ng Panginoon. Sa patnubay ng Espiritu, pumasok siya sa templo at nang dalhin doon ng kanyang mga magulang ang sanggol na si Jesus upang gawin ang hinihingi ng kautusan. Siya'y kinalong ni Simeon. Ito'y nagpuri sa Diyos na ang wika, "Kunin mo na, Panginoon, ang inyong abang alipin, ayon sa iyong pangako. Yamang nakita na ng aking mga mata ang iyong pagliligtas na inihanda mo para sa lahat ng bansa. Liwanag itong tatanglaw sa mga hentil at magbibigay karangalan sa iyong bayang Israel." Namangha ang ama at ina ng sanggol sa sinabi ni Simeon tungkol sa kanya. Binasbasan sila ni Simeon at sinabi kay Maria, "Tandaan mo, ang batang ito ay nakatalaga sa ikapapahamak o ikaliligtas ng marami sa Israel. Isang tanda mula sa Diyos, ngunit hahamaki ng marami, kaya't mahahayag ang kanilang iniisip. Dahil dyan, ang puso mo ay para na ring tinarakan ng isang balaraw." Naroon sa templo ang isang propetang babae na ang pangalay Ana, anak ni Phanuel, na mula sa lipi ni Aser. Siya'y napakatanda na. 7 taon lamang silang nagsama ng kanyang asawa nang siya'y mabalo. At ngayoy, 84 na taon na siya. Lagi siya sa templo at araw-gabi sumasamba sa Diyos sa pamamagitan ng pag-aayuno at pananalangin. Lumapit siya ng oras ding iyon at nagpasalamat sa Diyos. Nagsalita rin siya tungkol kay Jesus sa lahat ng naghihintay sa pagpapalaya ng Diyos sa Jerusalem. Nang maisagawa nila ang lahat ng bagay ayon sa kautusan, bumalik na sila sa kanilang bayan sa Nazaret, Galilea. Ang bata ay lumaking malakas, marunong at kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati ang katabi, magandang umaga. Magandang umaga rin sa lahat ng nasa barangay na nakakapakinig ng ating banal na misa. Sa lahat ng nasa tahanan na nagsisimba via online, magsindi rin po kayo ng kandila, para naman mabasbasan ang mga kandilang inyong sinisindihan. At sa lahat ng nasa abroad, isang magandang araw po sa inyong lahat.
kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Magandang umaga. Maganda po bang umaga? Patingnan nga ang katabi kung gising. Gising naman ang lahat. No po, gising, yan. No. Dalawa po ang pinagdiriwang natin sa araw na ito. Dalawa. Una, pinagdiriwang natin ang paglilinis kay Maria. Sabihin nyo nga po, paglilinis o purification rite para sa mga Hudyo. Sa mga Hudyo, sino mang dinugo ay tinuturing na marumi. Sino mang dinugo. Father, kasama po ba yung buwanang dalaw? Kasama, dinugo. Kasama po ba yung may sugat? Hello. Kasama, dinugo. Basta dinugo, kailangan sumailalim sa paglilinis. Ganyan sa mga Hudyo. May rito sila ng paglilinis. Kaya nga, kung maalala ninyo, yung pare doon sa kwento ng Good Samaritan, alala nyo ba yung kwento na yon? No? Yung mayroong duguan, sugatan, no? Na Samaritano, na isang tao, na hindi nilapitan ng pare. Sino ang lumapit? Yung isang Samaritano. Hindi ba? Naalala niyo yung kwento na yon? Bakit hindi nilapitan ng pare? Kasi pag nahawakan siya ng dugo, magiging marumi siya. Hindi siya makakapag-misa, hindi makakapagdasal. No? Kailangan niyang sumailalim muna sa rito ng paglilinis. At kailangan lumipas ang 40 araw bago sumailalim sa paglilinis. Ganon ibig sabihin nun. Kaya nga yung babaeng dinudugo, naalala niyo yung kwento na yon? Ilang taon? 12 years. Very good. 12 years na dinudugo. No? Hindi siya pwedeng lumapit kahit kanino. Hindi siya pwedeng dumikit. Ang hirap nun, no? May sakit ka na. Walang makalapit sa'yo. Kasi magiging marumi. At ganito ang mga Hudyo. Ganito, may rito na kailangang isagawa para maging malinis muli. Anong ginagawa? Kailangan nilang lumublob sa isang mikvah. Sabihin nyo nga, mikvah. Anong mikvah? Isang natural na deposito ng tubig. O para kung titignan natin ang itsura, parang swimming pool. No? Pero ang swimming pool, hindi natural. Kasi di ba yung tubig doon, di naman yung natural, nilagay lang. At yung swimming pool, gawa lang ng tao, pero parang gano'n ang itsura. Kailangan lumublob para maging malinis at mag-alay ayon sa kautusan bilang pag-aalay para sa kasalanan. Yan yung purification, paglilinis. May rito, lulublob sa tubig para maging malinis, mag-aalay para sa katubusan ng kasalanan. Tutubusin mo yung mga nagawa mong kasalanan, papalitan mo. At ano yon? Alay. Maliwanag po? Yan yung una nating pinagdiriwang, yung paglilinis kay Maria. Ngunit si Maria, walang bahidungis, walang kasalanan. Anong kailangan linisin sa kanya? Hello? Kapag ba ang damit malinis na, lalaban mo pa? Kapag ba malinis ka na, maliligo ka pa ba? Pero si Maria, kahit na walang bahid dungis, sumailalim sa paglilinis. Dahil yun ang sinabi ng kautusan. Kaya nga si Maria, pinakita niya ang kanyang kababaang loob na kahit hindi na kailangan linisin, siya ay sumunod sa Diyos. Siya'y sumunod sa kautusan ng Diyos.
Kaya ang galing, no? Si Maria, ganun kababa ang loob. Pwede siyang magmalaki. Bakit ako magpapalinis? Malinis na ako. Bakit pa ako sasailalim sa rito? Wala nga akong bahid dungis. Pwedeng sabihin ni Maria yon, pero hindi. Dahil siya ay may mababang loob. Ikalawang pinagdiriwang natin sa araw na ito ay ang pagtatanghal kay Jesus sa templo. Sabihin nyo nga, pagtatanghal sa templo. Sa Ingles, presentation of the child Jesus in the temple. Kung saan narinig natin sa Ebanghelyo, yun ang kwento. Na ayon sa batas ni Moises, ang bawat panganay na lalaking isinilang ay ihahandog at itatalaga sa Diyos. Kaya nga, makalipas ang 40 araw, matapos ipanganak si Jesus, siya ay dinala ng kanyang mga magulang sa templo. Ganyan, lahat ng unang isinilang na lalaki, panganay na lalaki, para sa Diyos, inilalaan, ibinibigay, inihahandog sa Diyos. Father, kasama ba dito ang hayop na lalaki? Opo. Kasama. Ang galing, no? Kaya mga hinahandog na hayop, unang lalaki. Ganon sa mga Hudyo. Ganon. At yan yung ating pinagdiriwang. Kasama nito, ang pinagdiriwang natin, ang kapistahan ng Candelaria. Dahil hinihandog si Jesus sa templo, nakita si Jesus ni Simeon at Ana. Nakita si Jesus at ang sabi ni Simeon, siya'y magiging ilaw o liwanag ng lahat. Sabi nyo nga, ilaw, liwanag. Sabi ni Simeon, liwanag itong tatanglaw sa mga hentil at magbibigay liwanag sa iyong bayang Israel. Kaya tingnan natin yung imahe ni Maria. Di ba may hawak siyang kandila? Hawak din niya si Jesus. Kandila bilang si Jesus ang liwanag na magiging tagapagligtas ng bayang Israel. Ang liwanag na magiging alay para sa kasalanan ng sanlibutan. Galing, no? Ganun yung kwento. Yun yung ibig sabihin nun. Si Jesus, ilaw ng sanlibutan. At ang sabi, magiging liwanag. Walang ititirang nasa kadiliman. Walang pipiliin para liwanagan dahil ang ilaw ay para sa lahat. Di ba pag nagsindi ka ng kandila, hindi mo naman pinipili, ay ayokong ilawan yung dito. Hindi. Pag sinindihan mo ang kandila, iilaw. Liliwanag ang lahat. Walang pinipili. At ganyan si Jesus. Liwanag para sa lahat. Ngunit ang liwanag ni Jesus ay hindi lang para sa mga nadidiliman o nasa kadiliman, kundi higit sa lahat, isang apoy na nagpapadalisay o maglilinis sa lahat. Narinig nyo yung unang pagbasa? Ito yung sinabi ni Propeta Malakias. Siya'y apoy na nagpapadalisay sa bakal at parang matapang na sabon. Ang ganda noong imahe ng isang apoy. Alam nyo ba yung isang bakal? Kita na ba kayo ng bakal? Di ba? Anong ginagawa doon para maging puro at malinis? Sumasailalim sa apoy. Di ba? Hinihinang. Ganyan ang bakal. Ganyan ang tanso, pilak o ginto. Para maging puro, pinaiinitan sa apoy. Para maging mataas ang uri na metal. Pag yung ginto, puro dumi, hindi yan mataas na uri. Pag yung bakal, puro dumi, hindi magandang klase.
Kaya kailangan mong painitan para maging puro at dalisay. Dahil ang apoy ang nag-aalis ng mga dumi. Nag-aalis ng dumi. Parang isang matapang na sabon, no, 'di ba? Pag naglalaba tayo, no, hindi kaya ng kusot, 'di ba? Kailangan mo ng sabon. No? At yung sabon na walang chalk, 'di ba? No? Kaya bibilin mo yung matapang na sabon para paputiin ang isang damit na marumi o namantsahan. Ganyan ang gampanin ni Jesus bilang liwanag. Tayo ay kanyang dinadalisay at nililinis mula sa dumi at mantsa. Mantsa. Dumi at mantsa ng kasalanan. Alam nyo, sabi ng isang panday, no? Nakita na ba kayo ng panday? No? Anong trabaho ng panday? Siya yung nagpapainit o naglilinis ng mga bakal. No? Siya yung naglilinis ng mga tanso. No? O kaya ginto, kasi pwede na rin ng ginto. Parehas din naman ang kanyang trabaho. Yung isang silversmith, ganyan daw ang kanilang trabaho. At sinabi, no, yung kanyang paglilinis ng ginto, kailangan binabantayan. Hindi pwedeng iwan. Kasi ayon sa isang panday, kapag nasobrahan sa linis, kapag nasobrahan sa dalisay, nasisira din ang bakal. Nasisira ang ginto. Nasisira ang tanso. Kaya kailangan binabantayan. Pag nililinis, binabantayan, tinututukan, inaantay na maging malinis. At alam nyo, paano malalaman kung malinis na ang bakal, pilak o tanso? Hello? Alam nyo kung paano? Tanungin nyo ko. Sabi ng isang panday, kapag nakikita na niya ang kanyang refleksyon sa kanyang pinapanday, kapag nakikita na niya yung reflection niya doon sa tanso, doon sa bakal, doon sa pilak o ginto, ibig sabihin, malinis na at puro ang kanyang pinapanday. Mga kapatid, ganyan yung gampanin ni Jesus sa atin. Kung akala mo pinahihirapan ka, ikaw ay pinapanday. Kung akala mo pasakit ang dumarating sa iyo, yan ay paglilinis. Hindi ka iniiwan ng Diyos, binabantayan ka, sinusubaybayan ka, iniintay kang maging malinis. At paano malalaman kung ikaw ay malinis? Kapag nakikita na ang refleksyon ng Diyos sa iyo. Kapag nakikita na ang Diyos sa iyo. Kaya kung minsan pakiramdam natin, no, pinahihirapan naman ako ng sakit na ito. No, hindi, pinapanday ka. Binabantayan ka. Maring yung sakit na yan magdulot sa iyo ng kababaan ng loob. Maaring yang paghihirap na pinagdadaanan mo, magpupuro sa'yo. Dadalisayin ka. Lilinisin ka. Pero, ang tanging pumapailalim lang sa paglilinis ay katulad ni Maria, may mababang loob. May mababang loob. Mga kapatid, itong gampanin ni Jesus bilang apoy o liwanag ng ating buhay, ang puruhin at pinuhin tayo. Alisin ang karumihan hanggang makita ang imahe ni Jesus sa atin na kanyang pinapanday. Amen? Amen. Inanyayan ko po mamaya ang lahat para sa isang prosesyon pagkatapos ng misa ng 9:00. No? Dahil nakapagsimba na po kayo, kung madaan ang prosesyon sa inyong mga barangay o tahanan, o magsindi lang po ng kandila. At sa lahat ng hindi pa nakapagsisimba,
no, ngayong araw na ito, kapag kayo'y nagsimba, magdala po ng kandila para ito ay mabasbasan. No? Ngayon, meron tayong mga rosaryo dito sa harapan. Lahat ng nagsimba, ngayong oras na ito ay makakatanggap ng rosaryo. No? Ulitin ko po, lahat lang ng nagsimba. No? Walang magsasabi, Father, para sa anak ko. Walang magsasabi, Father, para sa asawa ko. Again, nagsimba lang. Oh, maliwanag po. Pagsimbahin ng asawa, pagsimbahin ng anak, pag nagsimba ka sa araw na ito, meron kang matatanggap na rosaryo. Kaya babasbasan ko po ang mga rosaryong narito sa ating harapan. Panginoon, basbasan mo ang mga rosaryong ito, naway maging simbolo ito at paalala sa amin ng aming debosyon sa mahal na ina, na sa bawat panalangin namin sa mahal na ina, kami ay makalapit din sa iyo. Sa pamamagitan ng rosaryo na ito, naway kami ay mapalalahanan na dapat namimintuho at nagdadasal sa mahal na ina ng soledad. Lahat ng ito ay aming hinihiling sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Pagkatapos po ng misa, mesa. So meron po tayong kainan ng almusal. Ito po'y proyekto po, hindi libre. Proyekto po ng social service ng ating parokya. Suportahan naman po natin, no, para sa kanilang ministry. Kaunting tubo lamang po. Kaya may kainan po tayo dito pagkatapos po ng ating misa. Muli, maraming salamat po sa inyong lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humaiking taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.